po sa ating lahat. The Lord is risen. Amen? Buhay ang Diyos. Brothers and sisters, ngayon at magpakailanman, dapat po tayong mag-celebrate napakabuting buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen po. Victorious po ang buhay natin. Naniniwala po ba kayo na ang buhay natin ay ginawang victorious ng ating Panginoon nang siya'y muling mabuhay? Amen? Amen. Amen po. Amen. Hallelujah. Jesus is alive, sabi nga natin. And death is defeated. Hope is restored and salvation is here with all of us. Dahil tayo'y kanyang tinubos. We are redeemed. Hallelujah. Kaya wala na pong Biyernes Santo sa atin ngayon. Amen po ba? Meron pa po bang mga Biyernes Santo ang pag-uugali, ang pananaw sa buhay sa atin? Amen po ba? Yung parang mga namatayan? Mga laging luksa? Wala na, hindi po ba? Amen? Easter people na po tayo, kaya wala ng Biyernes Santo sa atin ngayon. Buhay na ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya mabuhay po ang ating Panginoon. Amen? At mabuhay din po tayong lahat sa kanyang piling. Hallelujah. So mga kapatid, in view of ito pong kasalukuyan nating octave, mga pangyayari sa ating simbahan, sa pangyayari sa buong mundo, mga minamahal na kapatid, ceasefire muna tayo sa mga problema, ceasefire muna tayo sa ating mga dinadala, ceasefire muna tayo sa katatakutan, ipagdiwang muna natin ang patuloy nating celebration sa ating Panginoon at yung pong ating worship series ay next week ko na po i-resume, Sa ngayon po, gusto ko pong digtungan at inamnamin pa rin po natin, yung pagiging victorious ng ating Panginoon sa kanyang pagdurusa at kamatayan. So, my topic for today is about the resurrection of Jesus because He gave us the power to live victoriously in this way, So, mga kapatid, mula po dito, nais ko pong basahin sa inyo, bagamat ito po sa wikang Ingles, alam ko po, nabasa nyo na ito. Dahil ito po yung nakaraan, na pagbasa. It is about the appearance of the seven disciples to the seven disciples sa Galilee po, Ito po yung milagrosong pagkakahuli ng mga isda. So mga kapatid, sabi po sa sa John, sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 21, verse 1 to 14. Allow me to read this. After this, Jesus appeared once more to his disciples at Lake Tiberias. This is how it happened. Simon Peter, Thomas, Nathanael, and from the sons of Zebedee and two other disciples of Jesus were all together. Simon Peter said to the others, I am going to fishing. We will come with you, they told him. So they went out in a boat, but all the night they did not catch anything. As the sun was rising, Jesus stood at the water's edge, but the disciples did not know that it was Jesus. Then he asked him, Young man, haven't you caught anything? Not a thing, they answered. He said to them, Throw your net out on the right side of the boat, and you will catch some. So they threw the net out and could not pull it back in because they had caught so many fish. The disciple whom Jesus loved said to Peter, It is the Lord. When Peter heard that it was the Lord, he wrapped his outer garment around him. Amen. And the other disciples came to the shore in the boat, pulling the net full of fish. They were not very far from land, about 100 yards away. When they stepped ashore, they saw a charcoal fire with fish on it and some bread. Then Jesus said to them, Bring some of the fish you have just caught. Simon Peter went aboard, and dragged the net ashore full of big fish, 153 in all. Even though there were so many, still the net did not tear. Jesus said to them, Come and eat. None of the disciples dared ask, Who are you? Because they knew it was the Lord. So Jesus went over, took the bread, and gave it to them. He did the same with the fish. This then was the third time Jesus appeared to the disciples after he was raised from the dead. Mga kapatid, ito po yung kung kailan pangatlong beses na pong nagpakita ang Panginoon sa kanyang mga disipulo after po ng kanyang muling pagkabuhay. So nakita po natin at narinig nyo rin, though wikang English po ito, alam ko na nung nakaraang araw ng Martes,
ito rin po yung last week, ito po yung ebanghelyo na nais kong ibalik sa inyo ngayon dahil ito po ay may magandang ituturo sa ating lahat. Amen po. So narinig po ninyo si Pedro ang nagsabi sa kanyang iba pang mga kasamahan na disipulo, siya daw po ay magbabalik sa pangingisda. Ang sabi naman ng mga kasama, parang barkadahan, sama kami. Amen? Pero narinig po natin, magdamag na silang nanguhuli, wala silang nahuli ni isang isda. At narinig nila isang tinig na nasa pangpang na hindi naman nakilala. Amen? Pero sa huli, syempre, nakilala na rin nila ang Panginoon. At doon po, nung sila yung daong na mga kapatid, sama-sama silang nag-fellowship kasama ang ating Panginoon. So, napakaganda po ito. So, dito makikita natin mga kapatid, katulad din po ng mga disipulo, dumarating sa ating buhay, meron tayong pangyayari na nagkakaroon tayo ng mga pagbabalik sa mga dati nating nakagawian dahil minsan hindi na rin natin alam saan nga ba ang mabuti, ano nga ba ang maganda. Amen po? Meron din tayong pagkalito at meron tayong mga maling na desisyon sa ating buhay. At times we may go astray, make some mistakes. We may find ourselves also in dark or confusing moments. But when Jesus calls our name, katulad ng ginawa niya, na tinawag niya ang kanyang mga disipulo, everything changes. Nagkakaroon ng pagbabago kapag ang Diyos na ang tumawag sa atin. Amen? It doesn't matter how we've been, but what matter is how we will end. Hindi po mahalaga sa Panginoon kung ano yung mga pinaggagawa natin, pati yung dati nating buhay. Ang mahalaga kung ano po ang ating kasalukuyang gagawin at kung paano tayo magtatapos. Narinig niyo po yung part of the exhortation ni Brother Melvin. May mga part po siya doon na sinabing iniligtas na siya ng Panginoon. Amen? So mga kapatid, tayo rin po, marami tayong pagkakataon na inalis na tayo sa dating buhay ng Panginoon at iniligtas na niya tayo. Ito po ang maliwanag na katotohanan sa istorya ng puling pagkabuhay ng ating Panginoon. Hindi mahalaga sa Kanya kung gaano kapangit at kasira ang buhay at pagkatao natin. Ang mahalaga ay kung paano tayo naligtas o na-redeem upang makapagsimula tayo ng tama. At sa ating ebanghelyo na binasa ko, this is the third apparition of Jesus after His resurrection or the post-resurrection appearances. And this passage highlights Jesus' continued presence and guidance to His disciple after His resurrection. Na kahit siya po ay nawala sa kanila sa mga ilang araw, nagpatuloy pa rin po siya pagpapakita at pagpaparamdam at paggabay. This emphasizes trust, provision, and leadership, and empowerment. Makikita natin ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay, kailanman po hindi siya nang iiwan. But this will only happen if you will live on the teachings and especially on the resurrection of the Lord. Kaya nasabi ko, mga kapatid, kung alam nating nabuhay na ang ating Panginoon, dapat hindi na po tayo mabubuhay ng pagiging Biyernes Santo o yung parang mga nawala na ng tuluyang pag-asa. Kung pipiliin mong mamuhay kapatid sa resurrection o muling pagkabuhay ng ating Panginoon, I am guaranteeing you kapakinabangan ang mangyayari sa buhay mo. However, kung pipiliin mong mamuhay ng dinaayon sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, I am also assuring you, perwisyo ang mangyayari sa buhay mo. Amen po. Kaya ano ang pipiliin mo? Ang mamuhay ka ng naayon sa muling pagkabuhay ni Lord? Amen? At kapakinabangan ang mangyayari sa iyo? O mamuhay ka ng dinaayon sa pagkabuhay ni Lord? Kasi perwisyo po ang mangyayari sa buhay. Now, what will happen when Jesus is no longer present in our life? Or even in our ministry as well? Ano nga ba ang mangyayari, ang posibleng mangyari sa atin kung hindi na po present si Lord sa buhay natin at sa ating mga gampanin? Number 1, we will only do what we are good at. Sabi nga po ni Peter, I am going out for fishing. So they went back to fishing, Amen? We will only do what we are good at. Yun po yung unang mangyayari sa atin when Jesus is no longer present in our life. We will be doing what we want
not what God wants. Kung ano lang ang nakasanayan mo, yun ang babalikan mo. Katulad na nangyari sa mga disipulo. Binalikan nila ang old life. Ganun din mangyayari sa atin. Ang old life mo, ang old perspective, and ang old beliefs mo. Mga luma mong paniniwala at ang luma mong pananaw, pati ng luma mong buhay. Kahit pinakita na sa iyo ang higher purpose o mataas na layunin sa buhay,